Yan. Good evening, good morning, good noon, uh, good afternoon. Ayan po, kumusta? Kumusta po kayong lahat? Mga ka-online Bible study, I believe po na sa maghapong ito po ay meron pong ginawang kabutihan ang ating mahal na Diyos po. Ayan, so kumusta po kayong lahat? Sana po nandyan kayo na nasa mabuting kalagayan. Ayan. So, nung last Bible study po ay napag-aralan natin ito na po kasi yung Bible study number 16. At noong Bible study number 15 po ang napag-aralan natin ay tungkol po sa temptation. Ayan. So, nandyan na yung mga unang viewers natin. Yan po. Medyo hindi ko po masyadong ngayon yung yan. Sandali lang po. Yan, Janet. Stella. Ayun. Hindi po medyo hindi po natin masyadong makita ngayon po. Pero ma-acknowledge ko rin kayo dyan sa later on. Okay. So, andyan na yung mga viewers natin. Kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan ang bawat isa. Again, good evening, good morning, good noon, good afternoon, at saan mang dako kayo naroroon po. Ayan, kumusta po kayong lahat at nawa ang pag-ibig ng Diyos ang nasa atin po. Kahit po siguro pagod ang lahat sa buong maghapon, but the grace of God is sufficient enough for us. Ayan. So, kapag sufficient ang grace ni Lord, kahit po pagod tayong maghapon, nakakangiti pa rin tayo, makikita pa rin ang shining glory sa ating mga mukha. Ganyan po ang mga anak ng Diyos, ang mga naniniwala sa Diyos, ang mga nananalig sa Diyos. Ayan po, ang saya-saya. So yan, sunod-sunod na sila, pero pag ipag-upamanhin po ninyo, medyo malayo itong hindi ko masyadong makita po. Pero shout out ko rin po kayo. Kasi lahat na nagko-comment po, nag-like, nag-share, shout out po natin. Ayan. So, ang napag-aralan natin last Bible study po ay about temptation. So, mag-review lang muna tayo bago po i-shout out yung mga nag-like, nag-share, nag-comment noong Bible study number 9. Ayan. So, ngayon po, nasa Bible study number 16 na tayo. So, ang i-shout out po natin ngayon ay Bible study number 9. Tapos, sa susunod po, ang na-shout out ko yung mga nag-like, nag-comment, nag-share sa Bible study number 10. Ayan po, para pataas ng pataas po. Ayan. So, before ko po na i-shout out, andyan, ang dami na nila. Yan, sunod-sunod na yung mga viewers natin dyan. So, purihin ang Panginoon. So, medyo mag-review lang tayo noong about the temptation. Sabi natin po na yung desires of the world, kapag hinahangad po natin ang mga kayamanan po na nandito sa mundo, that is temptation na yan ni Satan. Oo. Tapos, the desire of the flesh. So, hindi lang po yung mga kayamanan, yung mga material things dito sa mundo, yun ang tinetempt ni Satan sa atin, pero yun din pong desire of the flesh.
Ayan po. So, ano, alam nyo na siguro ang ibig kong sabihin. Yan. Oh, yung mga kahit po may asawa na o kaya yung iba naman ay yung mga alam nyo na po yung mga desires of the flesh. Ayan. So, yun ay mga temptation po. So, ano ba ang Satan's original victory na sinabi natin noon? Yun po yung paglinlang niya kay Adam and Eve. Yan. Na bagamat sinabi ni Lord na huwag silang kakain doon sa tree of knowing good and evil at saka yung tree of wisdom, kumain pa rin sila kasi nilinlang sila ng kaaway. Ang sabi ni Satan through the serpent, sabi niya, ay hindi totoo. Hindi totoo na mamamatay kayo. Yan. So nalinlang niya. So ito yung Satan's original victory po. Kaya nga po, pero sa ngayon, kung wala na tayo doon sa panahon nila Adam and Eve po, kaya lang po, yung parang napaka delicious na prutas, yun po ngayon ang yung lust of the flesh. Yan. Parang ang tao ngayon, kung si Satan ay nagtempo, ayan, napakasarap yan. Parang ganon. So yung pleasing to the eye, dahil nakita nila na parang napaka-sarap yung prutas. Ayan, yung pagkakita pa lang nila, yun na rin ngayon ang the lust of the eyes. Na kapag, sabi sa Bible, yung isang lalaki nga, kapag tinitigan lang ng matagal, yung isang babae ay nagkakasala na po. Kung, ayun, iba na ang kanyang iniisip, iba na ang takbo ng utak, yon nagkakasala na, natetempt na. Then, hindi pa man niya ginawa po, pero doon na lang sa pagtitig niya ng matagal daw, yun na raw, lust of the eyes na yun. Yan, pwede nang magkasala. Di how much more kung ginawa pa po. Desirable for gaining wisdom. Ito din yung pride of life. Ayan, kasi sabi ni Satan noon, yung serpent, kay Adam and Eve, ay hindi totoo. Pero, gagaling kayo. Yan. Parang, ayun, na ano naman sila, Adam and Eve, parang naniwala sila din. Kaya, yun na yung Satan's original victory. Yan po. Now, pero merong victory won by Christ. Yan. So, bagamat bagamat nanalo o kaya nag-victory si Satan sa pagtempt sa tao, dito naman yung victory naman na won by Christ ang magtatalo sa kanya po. Kaya through the life of Jesus, ayun po na natalo yung pagtempt ni Satan kay Jesus Christ. Sabi nga niya, kung totoong anak ka ng Diyos, sige nga, gawin mo nga yung bato na bread. Ayan, tinamp din niya. Pero anong sabi ng Lord? Hindi lang ang bread ang nakakabuhay sa tao po, kundi pati yung mga words ng God. Yan. Yung pinapakita rin ni Satan sa kanya na yung kingdom of the earth, at saka po, ayun, yon yung sinabi ko po na napagtagumpayan niya lahat. Yan. Kasi siya ang lumikha, tapos ipapakita ni Satan na, ay, ibibigay ko sa iyo lahat na kingdoms. Ang implication po doon ay kung mahalin po natin ang mga material possessions on earth more than God po, ayan, yun yung sinabi na, ano ang mapapala ng isang tao? Kung makukuha niya ang buong mundo, pero mawawala naman ang kaniyang kaluluwa. Ayan po. So, napag-aralan din natin na through the death and resurrection of Jesus Christ, ayun, nagtagumpay siya, nagtagumpay na rin ang lahat na mananampalataya sa Kanya.
And then, the Christian's continual victory. Yan, tuloy-tuloy na po yung victory natin dahil kay Jesus. Kaya marami mang mga pagsubok sa buhay. Ayan po, marami tayong mga problema. Physical, material, emotional, spiritual, lahat po na aspect ng buhay. Pero po, mapagtatagumpayan natin yan. Kasi po, nagtagumpay si Jesus Christ. Yan. So, if we know the victory, that is already won, ayan po, wala na po tayong wala na po tayong poproblemahin. Kaya, kasi, yan po napagtagumpayan lahat ni Jesus Christ. Mapagtagumpayan din natin na mananampalataya sa Kanya. Then, walk in step with the Spirit. Yung lalakad na po tayo with the Holy Spirit. Ayan, wala na po tayong ipangamba kasi po i-guide niya po tayo. Then, understand there is a way to escape provided. Hindi po ibibigay ng Lord yung temptation na hindi po natin kayang lampasan. Kasi alam niya kung ano yung kaya nating i-resist po. Keep the right focus in life. Yan. So, yun ang mga pinag-aralan po natin na dapat po yung focus po tayo sa will ni Lord na what is the right thing to do. And then, keep away from obvious areas of temptation na kung alam na natin na sa bandang iyon ay marami pong temptation doon, wag na po tayong pupunta. Yan na po. Mag-decide na po tayo. We should make a decision whether to follow Jesus or to follow Satan. Ayan po. So, kung alam na natin na maraming temptation doon, hindi ka makakawala doon, bakit ka pa pupunta? Yan na po. So, resist the devil and the devil will flee from you. Ayan. Okay, so be aware of Satan's schemes. Yan. So, dapat alamin din natin yung mga tactics ni Satan, yung mga strategies po niya. So, dapat na meron, gagamitin din natin yung discerning spirit natin. Yan. Okay. So, dadako na po tayo sa new chapter na kung saan po pag-aaralan natin ang tungkol sa fellowship. Ayan na po. So, tulad ng sinasabi ko, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa YouTube, i-follow nyo lang po yung link natin. Hanapin nyo lang po yung Julia Kaiso, yung channel po natin doon. I-click nyo lang po yung subscribe para po lahat na papasok na Bible studies, kung hindi nyo po napanood pa yung iba, andun na po, package na po yun. Nandun na lahat sa channel na po natin. Yan, kung ano mo yung mga Bible studies na hindi nyo pa po na punta po kayo sa YouTube tapos i-click nyo po yung subscribe. At ma-notify na po kayo kung may mga Bible studies po na hindi po kayo, hindi po ninyo na view po. Yan. Okay, so as I promised, i-shout out po natin yung mga nag-like, nag-share, nag-comment noong Bible study number 9. So, kayong mga nag-comment ngayon po, nag-share at nag-like, shout out po kayo sa siguro ay 6, 9, 10. Baka sa kasi mag-back tayo, 16 minus 9, 7. So, sa na po, sa Bible study number 22. shout out po itong mga nag-comments ngayon, nag-share at mga nag-like. Yan po. So, ganyan po ang gagawin natin para mabigyan ng pagkakataon yung iba na mapanood din yung hindi po nila napanood. Ayan, ang dami na dyan. Pero i-acknowledge ko na lang kayo mamaya dyan, magre-reply ako dyan po sa comment kasi hindi ko masyado ngayong makikita. Okay, so ito na po yung mga nag-share, nag-comment at nag-like noong Bible study number 9 po. Ayan, Ivana Gil Tapaya Tabakin, Ma'am Arlene Savaliano,
Maribel Orani Manantan, Estela Agtagem Ventura, Cyril Esteban Manantan, Justin Tapaya Tabakin, Ami Kaiso, Myra Villalon, yan, Eunice Jamil Divina, John Kubangbang, Yolanda Martinez de la Cruz, Rica May Ventura, Lynn Cruz Agtagem, Gracia Amasi Bogaing, yan po. Pastor Presi Alibin, Sister Marisa Valencia, Jasmine Kubangbang, Ma'am Arlene Garcia Saribay sa Pila Elementary, Edison Seguban Batara, yan, my former pupil, Pastor Dita Palaso Piedad, Ma'am Sherlyn Salom Nabal sa Lapasat, Ma'am Cynthia P. Celestial Bats sa Maynila, Ma'am Marilyn de los Santos, yan, Dexter Grotas, Brother Elmer Castillo, yan, si Ma'am Marie Carmelin Agustin sa San Diego, California, yan, si Prince Jamil, si Ma'am Mildred Nabal sa Pugos, si Kagawad May Valencia, Pastor Ninoy Aquino, si Sir Francisco Nabal sa US, yan, si Ma'am Marilyn Lerida Ciruno, US din, si Jennifer Glinogo Salvador, si Pastor Florabel Amulong, si Sister Lita Manantan Ubaldo, Canada, si Sir Edimar Tuya, si Ma'am Sheila, si Sister Sheila Janel, Ma'am Sheila Janel Apuan, yan, Sister Eleanor Sumera, Bethel Church Pias, yan, Ma'am Norma Ascueta, Pastor Shermin Tuson, Pastor Dita Duque, Sir Jupel Glenn Beha Sumera, Pastor Reverend Jesse Sabado, yan, in the 2nd District, Ma'am Agnes Yakap, Mary Ann Ilar Kaiso, Nida, Sister Nida Sumahit Balasan, Eileen Jimenez or Bayo Lico, yan, Ma'am Evangeline Gabriel, Ma'am Helen Castillo in Baguio, Ma'am Agnes de la Cruz Valencia, Bats, yan, si Ma'am Ofelia Simeon Rosquita Ilocos Norte, Bats, yan, si Mary Verna Lagondino, yan, Manila, Danica Castillo, Sir Edison Sabaliano sa Arnap Elementary, si Sir William Alcon, a teacher din in Ilocos Norte, yan, si si Ate Janet Arbanilla Sabugo, yan, si Ma'am Flor Desencia Sunyo Serna, si Ma'am Judith Sibelieja Macanas Bats, yan, si Sister Vitaline Leonson, si Ma'am Janice Ubaldo sa Kaelayan Elementary, si Joros Manantan, si Ma'am Christy Morelia Sabelia, si Ma'am Nati Santume Gonzaga, another school head, yan, principal, si Ma'am, si Janet Penera, si Dr. Concesa Tiromias, our former Public Schools District Supervisor, now a PSDS in Magsingal District. We have also Ma'am Helen Batawi in Dardarat Elementary, Rolando Baraquiel, ang dami-dami. Ako si Aids, si Brother or Pastor Harry Sabugo, yan.
Grace, si Ate Grace Alnas. Pastor Jimmy Balmes, Inventar, Ilocos Norte. Milet Palacio Martinez, Malaysia. Freddy Manantan, Lorna Subia, Gilberto Banyaga, Sir Nestor Kubangbang Jr. in Cabugao South Central School, Ma'am Rosemary Taktay Savelia, Pastor Dita Palacio Piedad, ayan, Pastor Los Biminda Soto, si Ma'am Evelyn Baruga, my batchmate, teaching in Thailand, yan, si Ma'am Rowena Sabeliano, batch, Sir Cleverson Esteban Pasio sa Lumag Elementary, Stephanie Aguilar, Ma'am Stephanie Aguilar Briones, yan. Si Sir Eli Valencia, yan. Lian Chea Gordulan, yan. Ma'am Predesminda Pilotin Lucas sa Lawag City, a teacher din. Florence Rodriguez Viernes, yan po si Ma'am Florence. Pastor Raul Dumulot, Saudi Arabia. Ma'am Melody Madarang, ayan. Si Ruth Bringas sa Dubai. Ma'am Elmi Dasa. Ma'am Susan De La Cruz Sarmiento. Si Tipag Marites. We have Madam Estrelita Munar Seruno, our supervising principal, 3. Irene Poliparto, Dubai. Yan. Brother Alan Valencia, Genova, Italy. Pastor Francis Sabines in Santa Cruz, Ilocos Sur. Allen Christian, si Allen Christian. Pastor Arnold Sabugo, Bintar. Si Gilbert Piedad Llanesa, Lisel Barroga, Eunice, sinong Eunice ito? Eunice Agtagem or Eunice Jamil Divina. Yan. Rina Bayeng Dumao. Yan, si Ma'am Rina Bayeng Dumao. Ma'am Joliet Christy Aquino, Lorna Subia. Ayan po. Ang galing-galing, ang saya-saya po. Yan. So, ngayon pag-usapan na natin ang tungkol po sa fellowship. Ayan. So, ang dami na nandyan. Sorry po, talagang i-acknowledge ko kayo mamaya. Anyway, makikita naman po dyan. Just reflect there watching from kung saan po kayo nanonood. O kaya say amen. Ayan po, para makita ko po kayo. Then yung mga nag-like po at nag-heart, madali ko lang pong makikita yan. Yan. Yung baka nakikinig ngayon si Nang, our mother, Nang Elen Villarin sa Hawaii. Kasi tumawag kanina, nanonood daw lagi. Kaya lang, hindi nagko-comment, hindi nagla-like, kaya hindi po natin nakikita. Kumusta kayo Nang dyan? Dyan po sa Hawaii, sila Abalayan din, Abalayan, lahat dyan, lahat kayo dyan. Kumusta po? Yan. Okay, so lahat po na nandyan sa Hawaii, sa California, sa Malaysia, sa Hong Kong, Canada, Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Macau, Malaysia, ayan, kahit saan pong Thailand, Greece, Spain, ayan po. So, iba-ibang sa US. Yan. Sa US, kahit saan dyan na bahagi sa US. Ayan po. Kumusta po kayong lahat? At sa lahat-lahat na po na dako kung saan po kayo nakikinig ngayon. Ayan. To God be the glory and God bless you all po. Yan. So, ngayon, dadako na po tayo dito sa bagong lesson natin which is fellowship. Yan po. So, what is the purpose of fellowship? So, the fellowship of Christians together is very important. For it is in our unity together that the, number 1, believer is encouraged and grows in Christ. Ayan po.
sa Romans 1:11 po, 11 verse 12, sabi po dito, I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. That is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. Ayan po. Ito po ang yung, di ba yung sinabi ko po noon na hindi po religion ang makakapag-save po sa tao, pero po kailangan din natin ang mga kapatiran nga na kailangan din nating maki-join po sa mga kapatiran kung saan po doon tayo mag-grow spiritually. Kasi kung iisa ka lang sa bahay mo, hindi ka nagsisimba, hindi ka nakikipellowship, mag-grow man tayo kasi pwede naman tayong magbasa ng Bible, pero hindi po sapat. Yan po, kapag nakihalubilo po tayo sa mga kapatiran, sa mga kapwa natin na believers, sa mga kapwang nangangaral ng salita ng Diyos, doon po tayo mag-grow. Ayan po, so, word come to know that Jesus was sent by God. Ayan po, sa John 17:22 to 23. Ano po ang sabi dito? I have given them the glory that you gave me. Yan. That they may be one as we are one, sabi ni Jesus Christ. So, I in them and you in me, may they brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Ayan po, ito ang kalooban ng Lord na tayo po ay magmahalan. Dahil sila ng kanyang ama ay nagmamahalan sila at gusto rin niyang tayo po ay nagmamahalan po bilang magkakapatid kay Kristo po. Yan, bilang mananampalataya. So, yun. So, yun ang importance po ng fellowship kapag tayo po ay maki-join sa fellowship. Now, conditions. Ano po yung mga condition sa fellowship? Number 1, a basic commitment to one another. Sabi po kasi sa Romans 12:10, sabi doon, be devoted to one another in brotherly love. Ayan, honor one another above yourselves. So, ayan po, sabi po dito, be devoted to one another. May commitment po tayo na encourage natin yung brother natin or sister natin. Ayan po, o kaya kung yung mga nanlulupaypay, atin po silang i-encourage para hindi po mawalan ng pag-asa. Yun po ang commitment po natin sa fellowship. Yun. So, kapag may nakikita tayong namumroblema, ayun, kinocomfort natin, kinakounselan natin, o kaya tinutulungan natin. Ayan po. Number 2, our commitment must be based on agape love. Agape is a love which loves in spite of not because, ay sabi po itong agape po kasi is divine love. This is the love of God. Ayan. Ayan. Sa John 13:34 po kasi, sabi po dito, a new commandment I give you. Love one another as I have loved you. So, you must love one another. Ayan. So, mga kapatid, so sa John 13:34, so sabi po dito, we should love one another. That is the essence of attending in a fellowship. Yan. So, kapag makikita mo doon na nakangiti yung mga brothers and sisters in Christ, ayan, mabubuhayan po ng loob yung malungkot, may pinapasan na problema. Ayan po, makomfort po siya. Kapag sa isang smile lang ng isang kapatiran, ayan po, mabubuhayan ng loob yung nawawalan po ng pag-asa. Yon. Okay, so another is true fellowship is Christ-centered. Yan, Christ-centered po. Philippians 2:1-2. Our fellowship with one another is
founded in our common commitment to Christ. So sabi po dito sa Philippians 2, 1 to 2, and yan. Sabi po dito, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ayan. So, ano pong sabi dito? With the Father and with Jesus Christ na yung na Jesus Christ na siya po yung ating Savior. Yan po. So, true fellowship is Christ-centered. Nakasentro po si Jesus Christ sa fellowship. Yan po yung magandang fellowship. Kapag si Kristo ang nakacentered, hindi self-centeredness, hindi yung leader ang centered doon, hindi po, kundi si Jesus Christ. Yan po yung true fellowship. Yan. Okay, comment po kayo dyan. Just say naman po, Amen. O yan. Watching from, ayan po. Or to God be the glory. Ganon po. Yan. Magre-response na lang po ako mamaya. Okay, so, number 4 po, sabi dito, walking in the light. So, our fellowship embraces the need to be open, honest and truthful with one another. Yan, kapag dadako po tayo sa fellowship, may openness doon. Ayan, so, naku, kapatid, please pray for me. Meron akong problemang ganito. Yan. So, sige, sabihin mo para maipag-pray natin. And then, kapag nag-pray po kayo, gagaan na yung loob niya na aalis na siya na magaan ang kalooban dahil naipag-pray na po. Yan. So, sabi sa 1 John 1, 6 to 7, ito po ang sabi, if we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. Yan. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from every sin. Ayan po. So, meron po yung awitin na walk, walk, walk in the light. Ayan. So, ano raw po tayo? Mag-walk in the light po tayo. Hindi po sa darkness. Yan. So, sabi po dito, the removal of any marks. Sabi po sa 1 Peter 1:22, now that you have purified yourselves by obeying the truth, to that you have a sincere love for your brothers, love one another deeply from the hearts. Ayan po. So, dapat po deep yung love natin. Tulad nung awitin na, ano po yung awitin na the love of Jesus. Ayan. Yung the love of Jesus. And marvelous the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, wonderful love. Ayan, higher, higher than the heavens, deeper, deeper than the oceans, wider, wider than the universe, oh, wonderful love. Ayan po. So, sabi po dito na yung deep sana ang love ng bawat isa sa fellowship, yung mga kapatiran, sa mga magkakapatid. A genuine interest in the other's well-being. Dapat interesado din tayo sa buhay ng mga kapatiran po natin. Hindi yung, halimbawa po, nagsasalita yung isa, ay magpapabida ka rin na magsasalita rin, hindi mo pakikinggan, hindi po ganun. Kundi kapag meron nang nag-open ng problem, ayan po, ano yun? Dapat interested tayo. Bakit? Sige, ipasa Diyos natin yan. Ipasa natin yan, kapatid. Ganun po. So,
a genuine interest in the other's well-being. Kapag interesado po tayo sa kanila, ayan po, matutulungan natin at makakatulong ang fellowship. Yan. So, nasasabi sa Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or vain deceit, but in humility, consider others better than yourselves. Yan po. I-consider po natin na mas magaling yung iba kaysa sa atin po. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interest of others. Yan po. So, tulad po dito sa Bible study po, hindi po tayo magiging selfish po, kaya po ipamahagi po natin ang salita ng Diyos na bagamat po hindi po natin sasayangin ang ating oras sa mga ganitong, ito po ay para po sa ating kaluluwa. Yan. At kapag po masaya po tayo, masaya kayo na nag-a-attend ng Bible study, excited po ba kayo? O maraming nagsabi sa akin, excited daw sila na nag-aabang. Ayan po ang gusto ni Lord. Ako rin po, excited po ako kapag Bible study na sa aking puso. Kaya yan, makikita nyo sa aking mukha po, ako'y masaya. O hindi ko inaalintana na halimbawa ako'y pagod sa buong maghapon. Hindi po, masaya po ako. Kasi kapag masaya po tayo sa ating ginagawa, masaya po ako na nag-share ng words ng God sa inyo. Kasi alam ko po na balang araw, yan, tatanggapin din po natin ang ating reward mula kay Lord. Hindi po dito sa sanlibutan natin tatanggapin, kung hindi man natin matatanggap ang rewards natin dito po, sa Panginoon po. Yan. Kaya po kayo, tatanggap din po kayong mga nakikinig sa Bible study, tatanggap din po kayo ng reward. Ayan po. So, dito, a willingness to lay down one's life. Sabi po dito sa John 15:12-13, my command is this, love each other as I love you. Greater love has no one than this, than one lay down his life for his friends. Ayan po, si Jesus Christ po yun. Wala na pong kaya wala tayong masasabi sa ni Jesus Christ, sa love niya po sa atin, na binigay niya po yung buhay niya para lang po tayo ay maligtas at mapatawad sa ating mga kasalanan. Ayan, kaya may awitin na yung sinabi doon na love one another. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. Ayan, para daw po magiging full yung joy natin. Yan, let us love one another. Okay, yan ang essence ng fellowship po. Kapag uma-attend po tayo sa fellowship, another is, fellowship in the church means, number 1, sharing all things. Yan, yung in-exercise po ng mga apostles noon, mga disciples. Sa Acts 2:42-45, ano po ang sinabi dito? All the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods. They gave to anyone as he had need. Ayan po. So, ganyan po dapat ang fellowship. So, meron din po bang ganun yung sa Thanksgiving Day? Sa Thanksgiving Day po, naku, maraming mga nagbibigay ng kanilang ani, maaaring may nagbibigay ng mga fruits na yung mga pananim po nila, kung ano-ano. Ayan po, sharing one another. So, kapag may nagsabi, sa akin nga yung saging, yan. Sa akin nga yung hinog na papaya, yan. Sharing one another, then kakain po tayo. Yan, ang saya-saya, di po ba? May nagdala ng
ng lechon. May nagdala ng yung iba-ibang menu. Ayan, sharing one another, ang saya-saya. Ayan po, ganyan po ang fellowship. Kung ano ang meron ng isa, mapapakinabangan din nung iba. Ayan, tulad nung may nagdala ng sinanglaw, di matitikman din ng iba. Yan. Yung iba, mga nagdala ng prutas, seaweeds, ganun po kapag Thanksgiving Day or any occasions po. Ganyan. Dapat ang fellowship. Another is, number 2, laying down their lives. Ayan po, makikita mo sa fellowship, yung mga nag-aalay ng buhay nila kay Jesus Christ na unselfish na nagsisilbi. Sige, umaawit, tumutugtog, kahit wala siyang alam na reward niya or whatsoever or sahod. Ayan, but alam natin po na ang Lord ang magre-reward. So sabi po dito sa Romans 16:3-4, greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Ayan. They risk their lives for me. So may mga workers na nagre-risk din ng lives nila na makapagsilbi lang. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. So, mainam din po na pag nakita natin ang mga kapatiran, i-greet din natin sila. Hello po, yan, hi, kumusta, mga ganun po. And then number 3, devoted to serving the brethren. Yan. Sa 1 Corinthians 16:15, malapit nang matapos po. Sabi po dito, you know that the household of Stephanias were the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the saints. Ayan, sa 1 Corinthians 16:15. Ayan, so marami pong devoted sa pagsisilbi sa mga kapatiran. Ayan. Most pastors are devoted po na nagsisilbi, naglilingkod po sa church. Ayan, kung may mga nangangailangan, may nangangailangan ng prayers, tinatakbo kaagad si pastor. Pastor, please, dali po, yan. Please pray for my, yan, mga ganun po. Yan. Almost every occasions, nandyan si pastor. Yan. So, dapat yung pastor, hindi na siya yung nagwawalis pa, ay naglilinis pa dapat. Kasi yung ibang members din, yun ang kaya nilang gawin. Yan, yung iba, nag-aayos sa church, hindi yung kung pastor siya, sikat na siya. Ano po yung sikat? Ibig sabihin siya na lahat. Hindi po. Yan. So, yung leader, o kaya yung so marami din pong devoted na workers, church workers. Number 4, being a channel of supply to others in need. So, sa 2 Corinthians po, 8:14 sabi po doon, at the present time, your plenty will supply what they need. Your plenty supply is what they need. Yan. So that in turn, their plenty will supply what you need. Then there will be equality. Ibig po sabihin, kung ano po yung marami sa kanila, ibibigay din nila sa mga workers. Kung ano rin ang meron sa mga church workers, yun din ang ibibigay sa members. So ano po ang meron sa amin? Itong words ng God. Ayan po. Pero hindi po kami nagpapabayad or whatsoever. Wala po kaming sahod na mga pastors. Yan. Kung merong allowance, maganda na yun. We are happy na po. Yan. Kaya lang po, kung may mga natatats din na mga kapatiran, yun na lang po ang mga joys namin. Pastor, tingnan mo nga kung kasya sa'yo itong blouse, itong dress, itong shoes, etc. Ayun po ang mga kasiyahan namin. Kasi
plenty sa kanila, ibibigay din nila. Bakit? Kasi yun din po yung way nila na pag-appreciate po sa mga napapakinggan nilang salita sa loob ng church. Yan. So, ang saya-saya, di po ba? Nasa loob ng fellowship, ganun po. So, kapag Pastor's Day, kapag may mga yan. So, ang saya-saya din, napapasaya din ang mga leaders, mga church leaders kapag ganun po. Pastor, isukat mo nga ito. Kasya ba sa'yo? Ayan po, ang saya-saya. Ganun po sa fellowship. Kahit hindi naman yung pastor, yung mga kapatiran din na walang-wala. Kapatid, sukat mo nga ito, hindi pa ito nagagamit or whatsoever. Ganun po. So, yun, malulugod ang Panginoon. So, sharing in suffering. So, kapag meron pong nagsasuffer, ayan po, ma-feel po ng buong body of Christ. Yon. So, sabi sa Philippians 4:14, "Yet it was good of you to share in my troubles." So, kung merong naghihinagpis, ayun, ma-feel din natin. Makisimpatya din po tayo sa kanya. Kapag merong nagse-celebrate naman, makipag-celebrate din tayo sa kanya. Kasi, be thankful to those who give thanks also. I rejoice with those who are rejoicing. Ayan po. Then 6, malapit na. Sacrificial giving. Yan. Ano yung sacrificial giving? Sa 2 Corinthians 8:2-3, sabi po doon, "Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generously. For I testify that they gave as much as they were able." Ayan. "And even beyond their ability." Yan. Their ability. So, yung iba po, beyond their ability. Pero po, yun, napapatunayan po nila na bumubuhos po talaga ang pagpapala ng Panginoon. Ayan. So, hindi po natin sasayangin kung ano man po yung mga expenses natin for the sake of the ministry. Ay nako, ibibigay po yan ng Lord ng 10 times or 100-folds, 1,000-fold. Ayan, hindi natin yan mamamalayan. Hindi natin alam kung sa physical ba na ibubuhos ni Lord ang kanyang pagpapala, o kaya sa financial, o kaya sa emotional. Hindi po natin alam. O sa family. Hindi po natin alam. God's plan is better than our plans. God's thoughts are better than our thoughts po. Ayan. So, number 7, practicing hospitality. Yan. So, hospitable po tayo. Sa fellowship, kapag kung sino-sino man po, yung mga, hospitable po sana ang bawat isa. Yan po sa 3 John 5 at saka sa Hebrews 13:2. Sabi po doon, "Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers, even though they are strangers to you." Ayan po, kung maalala nyo po yung meron po silang naging panauhin, hindi po nila alam, mga angels pala yun. Yan. So, pero minsan din, mag-iingat din po tayo. Kasi kikilatisin din natin. Kung iba na po ang binibigkas o kaya'y sinasabi, kasi yun po ang sign natin kung ano po yung mga binibigkas, sinasabi, kinikilos. Kapag makikita din po natin na impostor o kaya'y mag-iingat din po tayo. Pero kapag po mga kapatiran na alam po nating talagang naglilingkod sa Diyos at baka po yan, baka ang alam po natin, baka po kung pinagtatabuyan natin, mga angels pala, hindi po natin alam po. Yan. So, be hospitable pa rin po. Yan. So, number 8, building up and encouraging one another. Yan po ang essence ng fellowship. Yan. So, sabi po sa 2 Timothy 3:10-14 at saka sa Thessalonians 2:8. Sabi po dito, "We love you so much that we were delighted to share with you
not only the gospel of God, but our lives as well. Because you had become so dear to us. Ayan po, mga kapatid. So, yung sinabi ko po na bagamat po, hindi religion ang nakakapag-save sa tao. Kapag nakijoin po tayo sa isang religion o kaya fellowship po, ayan, yun po ang maitutulong po sa atin. Matutulungan po tayong ma-build up doon, building up one another, ma-encourage, ayan po. Kung nanlulupay-pay ka, kapag umattend ka po sa fellowship, ayan, mabibuild up ka po. Yan, okay. Lastly na po, letter D, the results of fellowship. Ano po ang results ng fellowship? Ito po, the results of fellowship in the early church were a fear of God. Yan po, sa Acts 2:43. Yan. Kapag nasa fellowship po tayo, matakot po tayong gumawa ng masama. Yan. Matakot po tayo sa Diyos na gumawa ng masama. Yan. Another is Acts 2:46. Magkakaroon na po tayo ng joy. Yan. There is joy like a fountain, there is joy like a fountain. Yan. There is joy like a fountain in my soul. Ibig po sabihin, mag-overflow po yung kagalakan sa ating puso kapag nasa fellowship po tayo. Kasi ang maririnig dahil doon ay pawang mga salita ng Diyos, encouragements, mga awitin na nakaka-encourage po, ganon. Another is favor with all people, Acts 2:47. Ayan, makukuha po natin ang favor. Another is addition of new believers. So, kapag may mga may mga kapatiran na bagong kapatiran, yan, wine-welcome po natin, inaawitan natin. There's a welcome here. Ayan, ang saya-saya. Sinishake hands at iba pa at ngitian. Ayan po. So, all needs supplied. Ayan, in Philippians 4:19, sabi po ng Panginoon doon, na isusupply po niya ang ating mga pangangailangan. Ayan po. So, itratry daw po natin ang si Lord. Kundi po niya bubuksan ang langit at i-pour yan ang pagpapala sa bawat isa. Yan. So, emergence of leadership. Yan na po. So, yung nagpapasakop members, yung hindi yung leader nila. Bagkus ang leader din, hindi rin siya boss, kundi ang leader nagli-lead. Hindi po ibig sabihin na siya ay boss. Kapag leader po, siya ang nag-umpisa sa gawain, hindi gawin nyo, hindi po ganon. Yan. So, kami pong mga pastor, yan, kung ano yung nakikita ng mga members, ganon din ang kanilang gagawin because we are leaders and not a boss. Ayan po. So, our commitment po is through this study, I now understand the importance of having fellowship continually with other Christians. Today, I commit myself to being a part of a group of believers to whom I will give my loyalty, my love, my service. So, ngayon po, ang masasabi ko po sa inyo mga ka-online Bible study ay fellowship na po itong ginagawa po natin. Fellowship in the online lang po. Yan. So, online fellowship, nagpe-fellowship na po tayo dito. Yan. Sa pamamagitan ng mga names nyo yan, parang nakikita na rin natin ang bawat isa. May mga picture naman kayo dyan. Ayan, fellowship na po itong binubuo natin sa online. Kaya po, kapag may mga problems kayo, malaya na po kayong mag-chat, yan, o mag-comment, o mag-request, mag-prayer request, kasi fellowship na po ito. Yan, nasa malayong lugar lang yung iba, pero fellowship na ito. Kasi po, we are together here, listening to the words of God. Nagre-react din naman kayo sa mga comments ninyo. Nagla-like din kayo. Ayan, fellowship na po ito. So, ano po ang tawag natin dito?
online fellowship. Yan na po. So, to God be the glory. Maraming salamat na naman po sa inyong pakikinig, pag-view. God bless you all po. Manalangin tayo. Heavenly Father, maraming salamat sa mga kapatiran ito na nanood na naman ngayon, nakiparticipate sa Bible study. Lord, ano man po yung mga pangangailangan nila, i-bless mo po, ibigay mo po, Panginoon, at i-bless mo ang family ng bawat isa, Panginoon, at nawa makikinig na naman sila sa next Bible study. At nawa, Panginoon, mai-apply po namin ang mga napapakinggan namin mula sa iyong mga salita. I-bless mo po ang Facebook, ang facebook.com at saka po yung YouTube kung saan po sila po ang mga nagmamanage po para po magtatagumpay itong online na pamamahagi ng iyong mga salita. In Jesus' name, Lord, i-protect mo po kami sa aming pagtulog ngayong gabi at nawa po magising kami with your grace. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, bye-bye. Po, isa-shout out ko lang po yung mga nandito. Sige, itanggalin ko na lang muna yan para makita ko po yung mga ay malabo pa rin. Ayan, so maraming salamat po. I-response ko na lang po kayo. Okay, so bye-bye. God bless you all po. Good night.